kami sa inyo pong banal na harapan sa umaga pong ito. At patuloy po na kayo ang siyang malayang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ito po ay inyong gawain. At patuloy po, Panginoon, na kayo lamang po ang siyang madakila, ang siyang mapapurihan, ang siyang makita, at ang siyang maluwalhati, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang katagumpayan ng iyong gawain sa umaga pong ito, Panginoon. Patuloy po na kayo po ang siyang magsalita sa pamamagitan po ng inyo pong mga salita, Panginoon. Hallelujah. At kayo rin po ang patuloy ang magbago ng aming mga buhay, ng aming mga puso sa umaga pong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay mabuting Diyos sa aming mga buhay at patuloy po namin itong nararanasan araw-araw, Panginoon. Kaya naman po sa umagang ito, pipiliin po namin na mapaluguran ka, na mapasalamatan ka, na dakilain ang iyong pangalan sa lugar po na ito, Panginoon. Wala na pong ibang makita, wala na pong ibang maitaas, Panginoon, kundi ikaw lamang po aming Diyos na buhay at dakila sa lahat. Hallelujah! Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Hallelujah! Amen! Napakabuti po ng ating Diyos at siya po ay dakila sa lahat. Kaya naman, patuloy po natin siyang papurihan, sambahin sa umagang ito. Amen po! Amen! Po ay palakpak natin ang ating mga kamay. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Yes, Lord. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Yes, Lord. Sa aking buhay, dakila siya. Yes, Lord. Dakila siya. Dakila siya. Tunay nga po, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa ating awitin. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ng Panginoon. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat. Walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Tunay nga po, Panginoon. Hallelujah. Siya. Yes, Lord, ikaw ay dakila. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Ikaw ay dakila, Panginoon. At karapat-dapat ng pasalamatan sa umagang ito. Lasa, dakila siya. Dakila siya. Yes, Lord, hallelujah. Dakila siya. Dakila siya. For the last time to say. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Yes, Lord. Hallelujah. Dakila siya. Dakila siya. Yes, Lord. Ikaw ay dakila at karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng papuri. Hallelujah. Amen. Woo! Praise the Lord. Sige po, ipalakpak natin ang ating mga kamay. Gamitin po natin yan upang mapaluguran ng Panginoon. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa tinig.
bawat sandali. Pagsamba, pagsamba, iaalay. Buhay ko ibibigay. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pupurihin ka! Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord! Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Gabundok man ang problema. Hindi mag-isa. Bakit po? Pagkat Jesus kasama ka. Hindi mag-alala. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. Pupurihin ka sa tinig. Siya nga po, Panginoon. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Gabundok man ang problema. Hindi mag-isa. Pagkat Jesus kasama ka. Hindi mag-alala. Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Yes, Lord. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. For the last time. Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. Hallelujah. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Yes, Lord, purihin ka sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah, ikaw na lumikha sa amin, Panginoon, ay karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri, ng lahat ng pagdakila, Panginoon. Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Karapat dapat ka sa lahat ng ito, Panginoon. Higit pa, Panginoon, higit pa. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Patuloy po, Panginoon, na iniaalay namin sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Ang lahat ng pasasalamat at ang lahat ng pagdakila, Panginoon. Salamat po. May mga pagsubok ang buhay. Pero sabi po sa aming inawit, ay hindi namin kailangang mag-alala sapagkat nandyan ka, Panginoon. Ikaw ay tapat sa aming mga buhay, Panginoon. At kailanman hindi mo kami iiwan, Panginoon. Ikaw ay tapat sa mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa mga nagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa ating awitin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Yes, Lord, Ikaw ay tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Isa nga po, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Sige po, awitan natin ng Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin,
walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. O ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sabay-sabay po nating awitin. Ikaw ang Panginoon ko, ang hari ng aking puso, tanging sa piling mo ang kagalakan ko, kapag kasama mo, O Diyos, lubos ang ligaya. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. O ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Yes, Lord, kailanman hindi ka nagbabago, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, Yes, Lord. kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Salamat po! Salamat po, Panginoon! Napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kung naiintindihan lang namin, Panginoon, kung gaano kakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Higit pa dito ang kaya naming ibigay na papuri sa iyo. Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, Panginoon! Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, karapat dapat kang papurihan sa umagang ito, Panginoon. Karapat dapat ka sa lahat ng pagsamba, sa lahat ng papuri, Panginoon. Karapat dapat ka. Karapat dapat ka, Panginoon. Karapat dapat ka, Panginoon. Napakabuti po ninyo sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, hindi po ninyo kami pinapabayaan, Panginoon. Marami kaming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Pero salamat po, napakalaki ng iyong biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Hindi namin kayang sabihin sa pamamagitan ng mga salitang ito, Panginoon, kung gaano kakabuti sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah.
Salamat po, Panginoon, hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. Tapat ka noon mula sa aming kanununuan. At tapat ka ngayon sa aming panahon, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po aming dakilang Diyos. Salamat po aming Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Oh, purihin ka ng iyong mga anak. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Tanggapin po ninyo pinakamataas na papuri. Pinakamataas na pasasalamat. Pinakamataas na pagdakila sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng patuloy na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos at pinagpala niya na ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Purihin ang Diyos! Amen! Amen! Salamat po sa Panginoon. Ayan, at patuloy po nating buksan ang ating mga puso sa umagang ito dahil ang ating Diyos po ay mabuti. Amen po! Amen. Sige po, tayo pong lahat ay magkamayan at i-welcome po natin ang bawat isa ng may pag-ibig na galing sa Panginoon. Amen. Sige po, ikot po tayo. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kaniyang pala upang maging kaganapan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Tayo isang katawan. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kaniyang palad upang maging kaganapan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin at ay magkaisa. Iabot mo. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin at ay magkaisa. Tapusin na, limutin at ay magkaisa. Tapusin na, limutin at ay magkaisa. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Ayan, sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Amen. At ayan nga po, tuloy-tuloy na po tayo. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ito na tayo po ay muling nagkasama-sama. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa na naririto po. Amen. At yan po, komportable na po ba kayo sa inyo pong mga pagkakaupo? Hinihiling po natin ng bawat isa na kung may bakanting upuan po sa inyo pong harapan, ay salamat po sa Panginoon dahil alam na po natin ang ating gagawin. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon. Ayan, sige po. Salamat po sa Lord na tayo po ay buhay pa at malakas. Amen po.
Amen. Biyaya po yan ng Panginoon na dapat po nating palaging ipagpasalamat sa Kanya. Amen. At yan po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement po. Salamat po sa Panginoon na tuloy-tuloy pa rin po ang Kanyang gawain. At ang ipinagagawa po ng Panginoon na everyday po na ating morning Bible study. Yan po ay nagaganap tuwing alas 7:30 ng umaga. Salamat po sa Panginoon sa buhay po na sa mga buhay na kanyang ginagamit upang maibahagi po ang salita po ng Diyos. Amen. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin po ito. Salamat po sa Panginoon na naihahayag po ang kanyang mga salita araw-araw. Ayan. And every Friday, salamat po sa Panginoon dahil tuloy-tuloy pa rin po ang prayer meeting. Ayan, nawala tuloy. Ang prayer meeting po sa lugar po na ito, tayo po ay nagsisimula po ng alas 7 po ng gabi, pero nung Friday po ay nagsimula po tayo ng alas 4 po ng hapon. Salamat sa Panginoon sa kanyang magandang ginawa last Friday. Amen po. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon dahil patuloy at patuloy na may ginagawa po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Naniniwala po ako na may ginawa po ang Diyos noong hapong iyon. Amen po. Ayan. And sa Friday po ay balik po tayo ng 7 p.m. Salamat po sa Panginoon. Kung saan po tayo po ay sama-sama pong nananalangin sa lugar po na ito. At umaasa po tayo na ang Diyos po ay tumutugon sa ating mga panalangin. Amen po. And every Saturday, salamat po sa Panginoon na tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapractice po ng worship team. Salamat po sa Panginoon na unti-unti ay nadadagdagan po ang miyembro po ng worship team. May iba pang gusto sabihin. Ayan, salamat po sa Panginoon. Ayan, and every Sunday, salamat po sa Panginoon na ngayon nga pong araw na ito, tayo po ay nagsimula ng 8:30 a.m. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ito na kanyang ipinagkaloob sa ating lahat upang sama-sama po natin siyang dakilain at luwalhatiin po sa lugar po na ito. And every afternoon naman po ay ang gawain po ng ating mga kananayan at katatayan maging ang ating mga kabataan. Ayan, mamayang hapon po ay ang mga kabataan ay, okay. Okay po, mamayang hapon ay alam nyo na po yun. Okay? Salamat po sa Panginoon. Meron po tayong fellowship po mamaya at alam nyo na po yun. Salamat po sa Panginoon. At tuloy-tuloy lang po tayo sa Panginoon. Amen po. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at pagay nating buksan ang ating mga puso sa umagang ito sa pagbabahagi po ng ating Pastor Lito Hestiada sa kanyang mga salita. Amen. Purihin po ang Diyos sa kabutihan po ng Diyos sa buhay po ng ating pastor. Amen. Palakpakan pa nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Thank you, worship team. Palapakan po natin ng Panginoon sa buhay ng ating worship team. God bless. Okay, praise God. Good morning, everyone. Sige po, inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay saglit na manalangin. Tayo po ay manalangin. Ama, minsan pa, sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa umagang ito. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat papurihan, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang luwalhatiin, karapat-dapat kang dakilain, karapat-dapat kang paglingkuran, karapat-dapat kang pasalamatan. Pagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang Diyos na tulad mo. Hallelujah. Ikaw lamang ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Lord, we humble ourselves before you. Paturian kaming nagpapakumbaba, humingi ng tawad, sa lahat ng aming mga kasalanan at mga pagkukulang. Kahabagan po ninyo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga nagawa, mga naisip, mga nasabi, mga naging damdamin na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan.
Patawad po, Panginoon. Cleanse us, Father, from all unrighteousness. Lord, paging dapat inawa ang bawat isa sa amin sa umagang ito. At salamat po sa patuluyang pagsama ng iyong banal na Espiritu ngayong umaga. Maghari ka po sa aming kalagitnaan. Patuloy mong iparanas sa amin ang iyong banal na presensya, Panginoon. Katagpuin kaming lahat sa umagang ito. Ama, salamat po. Mayroon kayong mensahe sa bawat isa sa amin. Mangusap po kayo, Panginoon. Magsalita po kayong muli sa bawat isa sa amin, aming Diyos. Hallelujah. Ama, minsan pa, patuloyan kang maluwalhati sa araw na ito at madakila sa lahat ng mga lugar kung saan ang pangalan mo ay itinataas sa mga oras na ito. Hallelujah. We bless you, Father. We give you praise, we give you honor, and we give you glory, O God. For you are worthy, you are supremely worthy. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Kumusta po ang bawat isa po sa atin? Purihin ng Diyos. Ayan, salamat po sa Panginoon sa nakaraang Friday, sa lahat po ng mga nakadalo. Purihin po ang Diyos. Naniniwala po ako na may ginawa po ang Panginoon sa inyong lahat. Amen? Yan, alam niyo po, kapag mga ganong pagkakataon, samantalahin po natin yung pagkakataon. Kasi hindi po tayo laging may bisita na taga-ibang bansa na mightily ginagamit po ng Panginoon. Amen? Yan. So, alam niyo po, isa yon sa yung mga ganong gawain, isa yon sa kinasasabikan ko. Kasi, kung hindi nyo po ma-encounter ang Panginoon sa mga ganitong pagkakataon, which is dapat meron tayong pagnanais na ma-encounter siya lagi. No? So, minsan, ang malungkot, kinakailangan pa nating maghintay ng ibang mga tagapagsalita para lang masabi natin na na-bless tayo. Nandyan pa po ba kayo? Yan. So, minsan yun yung parang nagiging natin, no? Yung kapag iba na yung nagsasalita, sobrang na-bless tayo, nakaka-bless. Pero kapag ang mga pastor natin yung nagsasalita, parang hindi natin nasasabi. Di ba? Hindi natin masabi doon sa pastor, Pastor, salamat po, na-bless ako sa mensahe ngayong umaga. Salamat po sa buhay ninyo. Okay. Nandyan pa po ba tayo? Parang wala akong kasama. Okay, purihin ng Diyos. Yan, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, kahit sino yung gamitin ng Panginoon, since galing siya sa Panginoon, dapat nating tanggapin, dapat nating paniwalaan. Amen? Nandyan pa po ba tayo? Kasi yung iba parang wala na. Yan, sabihin niyo po sa iyong katabi, wag mo akong tutulugan. Ay. Okay. Ayan. So ito ay panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At habang tayo ay nakikinig, nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na mabuksan ang ating puso para tanggapin natin ng malaya ang mensahe po ng salita ng Diyos. Amen? Tapos na po tayo ng Genesis, natapos natin ng Exodus nung Friday, at nagsimula tayo ng Leviticus kahapon. Okay, this is now the chapter 2. Okay? Nandito tayo sa Leviticus chapter 2. Ang pamagat po nito ay an aroma pleasing to the Lord. Purihin pa ang Panginoon. Nagsimula po ang aklat ng Leviticus sa mga offerings, mga paghahandog ng mga sakripisyo sa ating Panginoon. So ito yung chapter 2.
Sabi po dito, handog na pagkaing butil. Verse 1, kung may maghahandog ng pagkaing butil kay Yahweh, ang ihahandog niya ay ang mabuting uri ng harina. Bubuhusan niya ito ng langis ng olibo at bubudburan ng insenso. Verse 2, bago dalhin sa mga pari. Ang paring namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina, kasama ang langis at lahat ng insenso, para sunugin sa altar bilang tanda na ang lahat ng ito'y inihandog kay Yahweh. Ang usok nito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Yan, sabihin nga po natin, mabangong samyo. Yan, yun yung pamagat natin, an aroma pleasing to the Lord. Sa ibang salin ay sweet aroma. Yan. Sino po dito yung nakaamoy na ng insenso? Yung sa simbahan na. Yung sa simbahan, yan. Si Tatay Rading kasi sakristan yan. Yan. So nag-i-insenso sa Catholic Church kasi. Yung insenso na naaamoy nyo, yung parang pangbugaw sa lamok, medyo iba yun. Medyo iba yun. Compare doon sa mga ginagamit sa pang-ritual-ritual sa altar. Okay? So medyo iba ang amoy nila. Okay, yun yung sinasabi kapag pumailan lang ang usok nun, yun yung tinatawag na sweet aroma. Sino po dito ang nakaamoy na ng inihaw na karne? Yun. Nakakagutom. Di ba? Pag nakaamoy tayo ng inihaw na karne, anong sinasabi natin? Ano ba yan? Ang baho naman yan. Hindi, di ba? Hindi ganon. Ang sinasabi natin, wow, ang sarap naman nun. Nakakagutom. Di ba? Ang sarap. Yan. The reason why yung mga taba ng tupa nung unang panahon, piling-piling taba ng tupa, yun yung sinusunog bilang handog kay Yahweh. Kasi kapag yan ay unti-unting nasusunog na at umuusok na, yung amoy niya napakabango. Yan, yun yung sweet aroma, pleasing to the Lord. Verse 3, ang matitira sa handog na pagkaing butil ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat ito'y bahagi ng pagkaing handog sa akin. Sabihin nga po natin handog. Yan, sabihin natin offering. Yan. Verse 4, kung luto sa pugon ang handog na pagkaing butil, kailangang ito'y yari sa mabuting uri ng harina at walang pampaalsa. Maaari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya'y lutuin ng maninipis at pahiran ng langis. Yan, parang pizza, no? May makapal, mayroong manipis. 5, kung luto naman sa palapad na kawali, pansinin nyo tong mga binabanggit na instruction, ha? Kung luto naman sa palapad na kawali ang handog na pagkaing butil, kailangang mabuti ring uri ng harina ang gamitin. Walang pampaalsa at minasa rin sa langis. Verse 6, pagpipira-pirasuhin ito at bubuhusan ng langis. Ito ay isang handog na pagkaing butil. Verse 7, kung luto naman sa kawali, ang handog na pagkaing butil, kailangang ito'y gawa din sa mabuting uri ng harina at langis ng olibo. So napansin nyo, paulit-ulit na binanggit yung mabuting uri ng harina. Yan, sabihin nga po natin, mabuting uri. Verse 8, ang mga pagkaing butil na handog kay Yahweh ay dadalhin sa pari. So yung pari ay saserdote, yung ibang tawag sa kanya, no? Dadalhin naman niya ito sa altar. Verse 9,
Kukunin ng pari mula sa handog ang baging pang-alaala at susunugin sa ibabaw ng altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. A sweet aroma to the Lord. An aroma pleasing to the Lord. Sabi natin, pleasing. Ano ba pag sinabing pleasing? Kaaya-aya. Kalugod-lugod. Yan. Na kapag tiningnan ng Diyos, mapapasmile siya. I am pleased with you. Ako'y nalulugod sa iyo. Di ba? Kapag nalulugod, natutuwa ang isang tao, hindi yan nakasimangot. Nakangiti yan. Tingnan mo ang iyong katabi. Pakitanong mo sa iyong katabi, nalulugod ka ba sa akin? Baka nasusora yung katabi mo sa iyo, hindi mo namamalayan. Surang-sura pala sa... Di ba? O kaya, mainam na kausapin mo. Di ba? O, verse 10. Sa ating pagpapatuloy, sabi sa verse 10, ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y ganap na sagrado. Okay, most holy part. Sabihin natin, sagrado. Ganap na sagrado. Sabihin natin, most holy part. Yan. O, tingnan nyo yung matitira doon sa mga handog. Kanino mapupunta? Kay Aaron at sa kanyang mga anak. Sila kasi ay pamilya ng saserdote. Ngayon, wala nang mga saserdote. Yan. O kung may pari man, meron silang tinatawag na vow of celibacy, yung hindi na nag-aasawa. Pero may sekta na ang pari ay may asawa. Ayun. Nandyan pa po ba tayo? So si Aaron, isa siyang pari, isa siyang saserdote, may asawa siya at mga anak. So yung natitira doon sa mga handog, sa altar, ay napupunta sa mga saserdote, sa mga pari. Yun yung kanilang bahagi. At ito ay itinuturing na banal. Ganap na sagrado. Most holy part. Bakit? Sapagkat kinuha sa pagkaing handog kay Yahweh. Nakita nyo, anumang bagay na inihahandog natin sa Panginoon ay pinagiging banal ng Diyos. O kaya kung meron kayong inihandog sa Panginoon, binigay sa Panginoon sa gawain ng Panginoon, huwag nyo nang sabihin na, ako ang nagbigay niya na, galing sa akin yan. Ako, kung hindi naman dahil sa akin. Yan ay binanal na ng Panginoon, nakatalaga para sa Panginoon. Anumang bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, inihahandog natin sa Panginoon, ay binabanal ng Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Okay. Kung mapapansin nyo po, noon po, yung mga handog na butil or grain offering ay sinasamahan po ng lahat ng mga handog na sinusunog or tinatawag na burnt offerings. Sabihin nga po natin, sinusunog na mga handog. Yan. So ito po ay itinuturing na handog ng pasasalamat sa Diyos. Sabihin nga po natin, handog ng pasasalamat sa Diyos. Yan. Alam niyo po kung bakit? Ito po ay bilang pagkilala. Sabihin natin, bilang pagkilala na ang kanilang pagkain ay galing sa Diyos. At maging ang kanilang buhay ay sa Diyos. Kaya nila yun ginagawa bilang pag-alaala, bilang pagkilala na, Lord, ito po, bahagi ng mga pagpapala na ibinibigay po ninyo sa amin, ibinabalik namin sa inyo sapagkat kami naniniwala na anumang meron kami ay galing sa iyo. Nandyan pa po ba tayo? Ganon din po tayo ngayon. Kung ganito
ang kanilang kaisipan nung panahon na yon. Dapat ganito din tayo mag-isip. Lord, everything that I have now, sa'yo to. Hindi po ito akin. Maging ang ating buhay ay hindi po natin pag-aari. Minsan, nabubuhay tayo na parabagang sariling-sarili natin tong buhay na to. And we don't acknowledge God. Hindi natin siya ina-acknowledge. Diba? Ayan si Ate Elena, naririnig niya ako magturo sa mga Pantawid Pamilya dati. Nababanggit ko to. Minsan nga, hindi minsan, kundi madalas, pagising natin sa umaga, ni hindi tayo makapagpasalamat sa Diyos. Anong ginagawa natin? O dati ganito ang ginagawa natin. Lalo na yung mga nanay, yung mga tatay, na. Yan, kasi nakita ko to dati sa tatay ko. Pagising yan, mag-iinit yan ng tubig pang magtitimpla ng kape. Tapos ako nakaupo na sa may table, nakaganyan, nag-iintay sa tatay ko. Natimplahan din niya ako ng kape at hatian niya ako ng tinapay. Hindi ko siya nakitang lumuhod para manalangin. Hindi ko siya narinig na magpasalamat sa Diyos. Ganyan ang maraming tao. Pagising sa umaga, gagawin niya kung anong ang gusto niyang gawin. O yun nga, madalas, mag-iinit ng tubig, magtitimpla, at gagawin kung ano yung mga kailangan niyang gawin sa araw na yon. Kung ikaw ay maglalaba, ihahanda yung mga gagamitin sa paglalaba. Lalo na kung tambak ang labahin mo. Para bagang napakalaking abala ang magpasalamat sa Diyos. Ang magsabi sa Diyos, Panginoon, salamat po. Ako'y ginising mo pa sa umagang ito. Kami inyong iningatan sa buong magdamag. Kami buhay at malakas at wala sa banig ng karamdaman. Bihirang tao ang gumagawa ng ganon. Kahit mga Krisyano nga hindi yan ginagawa. Nandyan pa po ba tayo? Bakit? Kasi nga hindi natin nauunawaan na ang buhay natin ay sa Diyos at anumang bagay na meron tayo ay pag-aari ng Diyos. Kanina narinig ko ang ating worship leader na nagsasabi, Panginoon, kung mauunawaan lang talaga namin kung gaano kakabuti. Hindi ganito yung response natin sa pagsamba. Magwawala ka sa pagpupuri sa Diyos. Yun talaga ang totoo. Sino dito ang nakaranas ng manalo sa wedding? Aminin. Noon yon. Kayo naman. Noon. O aminin natin, sino ang nakaranas manalo sa wedding noon? O ayan, o, di ba? Oo. Anong pakiramdam ng nanalo sa wedding? Sino dito ang napalundag pa sa tuwa? At hindi kayang i-contain ng puso niya yung Grabe ang saya! Napapalundag, napapahiyaw ka sa pagpapasalamat sa Diyos. Ay, Diyos ko po, salamat! Nagpasalamat ka sa Diyos! Kasi tumama ka sa wedding. Do you think natuwa ang Diyos? Na nagsugal ka? O bakit pagka ganon, talagang kahit walang mag-encourage sa'yo, tumama ka sa wedding, magpasalamat ka. Tumama ka sa wedding, sumigaw ka ng malakas. Sabihin mo, ay, salamat, tumama ako sa wedding! Walang mag-encourage sa'yo ng ganon. Automatic yon. Tama? Automatic siya. Kusa ang katawan natin. Pero bakit kahit may encourage sa atin na sumamba, kung hindi sabihin, palakpakan natin ang Panginoon, walang papalakpak. Kung hindi sabihin tayo lumuhod, walang luluhod. Alam niyo pa ang worship. Yun yung initial na
response mo sa Lord. Yun ang automatic response mo sa Panginoon. Kapag naintindihan mo kung gaano siya kabuti sa buhay mo. Kapag naunawaan natin na ang Diyos ay banal. Alam niyo po ang sabi sa Bible? Ang patay ay hindi makapagpupuri sa Diyos. Kaya kung tayo ay patay spiritually, wala tayo talagang kayang gawin. May nakita po ba kayong patay na kumakanta? Wala. May nakita kayong patay na sumasayaw? Wala din. May nakita po ba kayong patay na pumapalakpak? Wala. Kasi nga ang patay ay hindi makapagpupuri sa Diyos. Sabi yan sa Bible. Tingin sa katabi. Ayan. Buhay yung katabi mo. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa ba? O kung buhay ka pa, palakpakan mo ang Panginoon. Totoo yan. Dapat hindi na tayo sinasabihan. Hindi na tayo dapat, huwag ka na mag-intay na i-encourage ka. Alam mo ang worship, ito ay patungkol sa Diyos. Hindi patungkol sa iyo. Ang malungkot, ang tao kapag masama ang loob, may problema, hindi maganda ang sitwasyon niya, hindi na siya makasamba. May problema ako eh. Nag-away kami ng asawa ko. Naku, nagtalo kami ng anak ko. Hindi ako maka-worship. Naku, napagalitan ako ni nanay. Hirap kayong sumamba. Hindi ako makapag-pray. Worship is not about you. It's about God. Naalala nyo si Silas tsaka si Pablo nung sila'y nakakulong. Nakakulong sila, nasa loob sila ng kulungan. Nakapangaw ang mga paa. Pag sinabing nakapangaw ang mga paa, hindi siya basta kadena lang. Ayan, naka-lock yung kanilang mga paa. Ganyan, nakakulong silang ganyan. Hindi nila sinabi na, wag na tayong sumamba kasi nakakulong tayo. Ang hirap magpuri sa Diyos. Ang hirap sumamba. Hindi tayo makagalaw. Wag na tayo sumamba. Ano ka ba? Pero alam niyo yung ginawa nila? Nag-worship sila. Nag-worship. Sabihin natin, sumamba. Hindi sila apektado nung kanilang sitwasyon. Minsan tayo, nagagapos tayo ng mga problema. Nag-away yung mag-asawa, nagtalo yung mag-nanay, sinisingil na ng utang, dumating yung Shopee, walang pambayad, hindi niya na kuha yung order niya. Mas malaki ang problema niya. Hindi siya maka-worship, hindi siya makasamba, hindi siya makapanalangin. Apektado. Nandyan pa po ba tayo? Kaya minsan pag nadating tayo dito, dala-dala natin yon. Dala-dala natin yon. Try nyo sa sarili nyo. Tingnan nyo. Mag-evaluate kayo sa inyong sarili. Nandyan pa po ba tayo? Ang sabi handog ng pasalamat. Pagkilala na anumang bagay na meron tayo ay sa Diyos. Pero dahil hindi nga natin yung nauunawaan, hindi natin maibigay sa Diyos. Kaya yung sabi, pansinin natin yung mga salitang mabuting uri ng harina. Yun ay offering sa Panginoon. Pansinin natin, mabuting uri ba itong pagpalakpak ko sa Panginoon? Mabuting uri ba itong pag-awit ko sa Panginoon? Mabuting uri po ba itong pagpupuri ko sa Panginoon? Okay na ba itong dance ko? Okay na ba siya? Sayawan natin ang Panginoon. Sabi ng worship leader,
pagod na ang worship leader kaka-encourage. Mabuting uri ba yung ibinibigay natin? Sabi natin, mabuting uri. Pag sinabing mabuting uri, the best. Yan, sabihin mo sa iyong katabi, dilatan mo ang mukha, ang mata, mata sa mata. The best. Sabihin mo, the best daw. Ganun ang offering. Ganun ang pagbibigay sa Diyos. Ganun ang paghahandog sa Diyos. The best. The best na pagkanta, the best na pagtugtog, the best na pagsayaw. Although hindi man tayo ganun kagalingan sumayaw minsan, may mga galing talagang sumayaw. Alam niyo, nami-miss ko yung kapag praise and worship, nagpupuntahan kami dito sa unahan para magwala sa presensya ng Diyos. Ngayon, hindi ko na yun makita. Nandiyan pa po ba tayo? Nakakamiss. Those were the days. Bakit? Iba ba ang Diyos noon sa Diyos ngayon? Hindi naman, di ba? Hindi naman nagbabago ang Diyos. Ang tao ang nagbabago. Sabi sa verse 11, huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang handog na pagkaing butil na may pampaalsa. Sabi natin pampaalsa. Sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampaalsa o pulot kung ito'y ihahandog sa akin. 12, kung unang bunga naman, first fruit. Ayan, pansinin nyo sabi natin first fruit. Yan, yung mga unang bunga kasi noon, halimbawa, si Ate Hazel, may bunga siyang, natubo bang apple sa Pilipinas? Parang parang isa lang yata yung nabalita. O sige, mangga na lang. Halimbawa, merong 5 puno ng mangga si Ate Hazel at aanihin niya na ito. Nung unang panahon, ang first fruit noon, pag sinabing first fruit, unang bunga, ay ihahandog kay Yahweh. Sa Diyos lahat yon. Lahat ng mga unang bunga ng ani, sa Diyos ibibigay. Nandyan pa po ba tayo? Yan. So sabi dito, kung unang bunga naman ng halaman ng inyong ihahandog, huwag ninyo itong susunugin sa altar. Ang sabi dito, huwag maghahandog na may pampaalsa. Pag sinabing pampaalsa, lebadura or yeast. No, yung nilalagay po sa tinapay. Ang yeast po, ang pampaalsa po, ito po ay sumisimbolo sa kasalanan. Sabi natin kasalanan. Tapos ang langis naman po, 'di ba sabi, lalagyan ng langis ng olibo. Ang langis naman po ay sumisimbolo sa presensya po ng Diyos. Sabi natin presence of God. Bakit ang yeast ay sinimbolize nito ang kasalanan? Pansinin, kahit kaunting yeast kasi, kahit kaunting pampaalsa kasi, pag nilagay mo sa tinapay, pag gagawa ka ng tinapay, napaaalsa nito ang buong harina na nilagyan ng pampalsa. Yan. Kaya yung mga tinapay na kinakain natin, may mga yeast yon, may mga pampalsa yon. O masama bang kumain? Hindi po. Ang sabi dito, wag lang lalagyan yung panghandog. Wala man sinabing bawal tayong kumain ng tinapay. Wag ka nang kakain ng tinapay. Hindi naman po. Walang sinabi ang Bible na bawal tayong kumain ng tinapay. Okay? Anong ibig sabihin nito? Bakit sinimbolize ng yeast ang kasalanan? Kahit konti, ang harina pag nilagyan ng yeast, umaalsa siya, lumalaki siya. Ganyan ang ginagawa ng kasalanan sa tao. Kahit konting kasalanan, kaya nitong sirain ang buhay mo. At habang nabubuhay ka, yung kasalanan na yon, hinahabol ka. Ganyan pa po ba tayo? Ganyan ang ginagawa ng kasalanan. Pastor, isang gabi lang naman po yun. Yung isang gabi habang buhay mong daladala. Nandiyan pa po ba tayo? Ganyan kalala ang kasalanan.
Are you with me? Thank you, Lord. Alam niyo po, ginamit po ng Panginoong Hesukristo itong illustration na ito sa Matthew chapter 16, verse 6. Hindi ko na nilagay dyan. Yan, sinabi ng Panginoon sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseyo at ng mga Saduseyo. Ito'y walang iba kundi ang kasalanan. Ano yung mga lebadura ng mga Pariseyo at ng mga Saduseyo? Sabi ni Jesus, ito yung kasalanan. Ito yung mga maling turo. Ito yung mga pagpapaimbabaw ng mga Pariseyo, ng mga Eskriba, ng mga Saduseyo. Ito yung mga pakitang taong pamumuhay ng mga Pariseyo, ng mga Saduseyo, pati na rin ng mga Eskriba. May narinig po kayo? Bakit? Ano ba ang mga Pariseyo? Ano ba ang mga Saduseyo? Ano ba ang mga Eskriba? Alam nila ang Word of God. Alam nila ang kasulatan. Alam nila ang batas ni Moses. Alam nila ang 10 Commandments. Nandyan pa po ba tayo? Alam nila yon, pero hindi nila isinasapamuhay. Hindi makita sa kanilang buhay. Kaya sabi ni Jesus, sabi ng ating Panginoong Hesus, mag-ingat kayo. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa mga lebadura ng mga Eskriba, ng mga Pariseyo, ng mga Saduseyo. Ingatan ninyo. Ano yung mga yon? Yun yung kasalanan. Yung mga mali na itinuturo ng mga Pariseyo sa mga tao. Nandyan pa po ba tayo? So yun yung pampaalsa, no? O tandaan natin, napaaalsa ng munting kasalanan ang buhay ng isang tao. Sinisira ng maliit na kasalanan ang buhay ng isang tao. Kaya wag ninyong sabihin, para yun lang. Nagsinungaling lang naman ako. Para yun lang eh. Yun nga ang lala ng ginawa nun eh. Nagturo ka pa. Diba? Nandamay ka pa ng ibang tao. Yung kasalanan mo, hindi mo nakita. Nandyan pa po ba tayo? 13. Titimplahan ninyo ng asin. Sabi natin asin. Ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag ninyong kakalimutang lagyan ng asin ng inyong handog na pagkaing butil. Sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Ano pa ang sabi? Lalagyan, titimplahan ng asin. Bakit? Ang asin ay tanda ng kasunduan kay Yahweh. Sabihin natin tanda ng kasunduan. Alam niyo po, ang asin daw po ay isang napakagandang simbolo ng mga gawa ng Diyos sa buhay ng tao. Bakit po? Ano ba ang gamit ng asin? Sige nga. Bakit napakagandang simbolo ang asin sa buhay ng tao? Pampalasa. Ayan. Ano pa po? Ayun, preservative. Pinipreserve niya yung mga pagkain para hindi agad mabulok. No? So yun yung baon namin dati. Buro. Burong tamban. Inaabot ng buwan yun. Kaya pag kinain namin, yung mga nguso namin kasi Makati. Yan, Makati-kati siya. Yan. So, nape-preserve niya yung isda para hindi mabulok. Ano pa ang gamit ng asin? Pampayutiay daw. Panlinis! Ang asin ay panlinis. Pampalasa, preservative,
panlinis. Ano pa gamit ng asin? Ha? Gamot daw sa singaw. Yes! Ginagamit din siyang gamot. O, tingnan nyo, pag makati-kati ang inyong lalamunan, mag-gurgle kayo ng warm water with salt. Diba? Yun ang advice sa atin. O, makati-kati ang lalamunan. Naku, may COVID ka! Mag-gurgle ka agad! Warm water with salt. Totoo ba yun, mga nurses natin? Totoo. O, ginagamit siyang panlinis, panggamot. Pero wag kayong umasa doon. Nagagaling kayo agad-agad pag ginawa nyo yon. Okay? Baka sabi ni Pastor, panggamot daw ang asin. Siya, binudbud mo yan sa sugat mo. Oh my goodness. Oh. So yun yung gamit ng asin. Ano po? Anong ibig sabihin ng Diyos? Alam nyo, nais ng Diyos na siya po ay maging buhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat kasama siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So kagaya ng asin, ang ating Panginoon, nagbibigay siya ng lasa sa walang lasa mong kabuhay, walang kabuhay-buhay mong buhay. Diba? Pinapagaling tayo ng Panginoon. Nililinis tayo ng Panginoon. May naririnig po ba tayo? Hindi kung kailan lang natin siya kailangan. Huwag nating gawing bola ng basketball ang Panginoon. Na kung kailan mo gustong maglaro ng basketball, hahanapin mo yung bola. Ganyan minsan ng maraming tao, kahit yung mga Kristiyano na. Diba? Hahanapin lang ang Diyos kapag may mahigpit siyang pangangailangan. Pero pag maganda ang buhay mo, you have everything in life, may pera ka, nakukuha mo kung anong gusto mo. Diba? Minsan nakakalimot ang tao sa Panginoon. Alam niyo po, sa Arab countries daw po, yung agreement between two people, ito po ay sineselyuhan ng asin. According sa aking nabasa. Yan. Para ano? Para pagtibayin yung kanilang kasunduan o yung kanilang kontrata. Sabihin natin, asin ang gamit? Hindi nga. So, ganun kaalaga ang asin nung unang panahon. O, huwag niyong sabihin hindi mahalaga ang asin ngayon. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 13, pakita natin. Yan. Sabi dyan, pakibasa ng malakas. Ayan. So according to this verse, believers are called the salt of the earth. Tingnan nyo ang iyong katabi. Sabihin mo, asin ka ba? Kaya pala pag tag-ulan, kaya minsan pag tag-ulan, kakaunti ang nagpupunta sa gawain. Kasi baka matunaw. You are the salt of the earth, sabi ng Panginoon. Anong sabi diyan? Kung mawawalan daw ng alat ang asin, wala itong kabuluhan. Ito'y itatapon na lang at tatapakan ng mga tao. Wala nang kabuluhan eh. Nandyan pa po ba tayo? Ibig sabihin, ang asin kapag wala ng alat, wala po yung silbi. Wala nang silbi siya, hindi mo na siya kailangan. Anong gagawin mo dyan? May narinig po ba tayo? Ibig sabihin, ang mga Kristiyano tinawag na asin ng sanlibutan ito. Pag wala ka palang alat, wala kang saysay, wala kang kabuluhan, wala kang silbi. Diba? Wala kang impact
sa tao. Anong saysay mo? Anong nagiging kasaysayan ng Kristiyano kung wala siyang kabuluhan? Ang sabi dito, tinatapon na lang siya. Tinatapak-tapakan ng mga tao. Yun ang malungkot sa maraming Kristiyano ngayon. Nawawalan siya ng kabuluhan. Alam mo, sa halip na mawalan po tayo ng kabuluhan, kailangan magkaroon tayo ng epekto sa ibang tao. Ano ba ang saysay mo sa bahay? Ano ka ba doon sa bahay? Ano ka ba sa kaibigan mo? Ano ka ba sa kaklase mo? Ano ka ba doon sa community mo? O ang malungkot, minsan kapitbahay natin mismo, hindi natin kasundo. Diba? Ang malungkot, minsan ang kapitbahay natin hindi naniniwala sa atin. Kapitbahay nga, yung mismong sa loob ng bahay natin eh. Hindi tayo mapaniwalaan, kapitbahay pa ba? Alam niyo, tulad ng asin na nagbibigay lasa sa pagkain, tulad ng asin na preservative sa pagkain para hindi mabulok, tulad ng asin na naglilinis, tulad ng asin na kayang makatulong para gumaling, ganun tayo dapat. Ganun tayo dapat. Ang asin, kapag napadikit yan sa sugat, napakahapdi niyan. Napakasakit. Tama ba? Na-try nyo na yon? O kahit nga sa singaw eh. Di ba yung iba, yung pag may singaw, inaanuhan ng asin, parang tinutorture mo yung sarili mo. After that, totoo naman, after that, sobrang sakit. Pagkatapos, wala na, magaling na, kinabukasan, okay na siya. Di ba? Tama ba? Oo. Pero duduguan mo na yan. Pero at least kinabukasan okay na. Kaysa nagtiis ka ng mahigit 1 linggo na hindi ka makakain, hindi ka makakain ng spaghetti, may handaan, hindi ka makakain ng sinigang. Kasi napakasakit, napakahapdi. Tama po ba? O minsan, kahit tayo masaktan, basta para sa ating ikagagaling, nandyan pa ba tayo? Trivia, kung gaano kahalaga ang asin, ha? May trivia tayo, pakita natin. Isa pa. Ayan. Alam nyo ba ito, yung nakikita nyo? During Roman time, ang asin po ay halos kasing halaga ng ginto. Okay, sabihin nyo, kasing halaga ng ginto? Ganon, yung may pagkamangha. Yung manghang-mangha ka kasi, during Roman time, kasing halaga siya ng ginto? Bakit? Minsan ito ay ginagamit na pangpasweldo sa mga kawal, sa mga sundalo. Kita nyo yan? Ito na ang sweldo mo. Ate Hazel, pagpunta nyo sa Sabado doon sa Batangas, ano kaya ang gagawin ng mga manggagawa natin kung asin ang ipambabayad natin? Sabihin natin salary. The word salary comes from the Latin word salarium. Yan. Okay, mula sa salitang sal, meaning salt. Salt. Trivia natin yon. Kaya pala ginawa siyang mahalagang simbol sa isang Kristiyano. Pakisabi sa iyong katabi, ganyan ka pala kahalaga. Ay, hindi natin kasi alam. Wala lang. Mga taga-Zimbabwe kasi tayo. Zimbabwe. Yan. Simbawi lang. Hindi tayo natututo. Kaya wala tayong alam
Ganyan ka pala kahalaga. Ikaw ay asin ng sanlibutan ito. Sabi sa 14, kung ang handog na pagkaing butil ay trigong mula sa unang ani, kailang gilingin ito o isangag. 15, bubuhusan ninyo ng langis at bubudbura ng insenso. 16, kukuha ang pari ng baaging susunugin kasama ang langis at insenso bilang alaala. Ito ay isang handog na pagkaing butil na susunugin para kay Yahweh. Nandyan pa po ba tayo? Balikan natin yung sinasabi sa verse 9. Yung patungkol sa mga burnt offerings, no? Na sinusunog sa ibabaw ng altar bilang handog para yung usok ay maging mahalimuyak na samyo kay Yahweh. Para kay Yahweh. An aroma pleasing to the Lord. A sweet aroma pleasing to the Lord. Alam niyo po, hindi po tayo literal na magpapasunog sa altar para ang buhay natin ay maging isang sweet aroma or pleasing to the Lord. Pero kumusta ang ating buhay? Di ba? Kaya nga minsan hirap na hirap tayo magbigay sa Panginoon ng mga offering. Hindi na tayo hinahanapan ng mga offering ngayon. Sa totoo lang. Pero alam nyo, nung nasa Catholic Church pa ako, bilang isang sakristan, ako ay kasama ng mga pari kahit saan magmisa. Sa bawat simbahan na napupuntahan namin, hindi pwedeng hindi kami uuwi ng walang bit-bit na mga offering mula sa mga tao. Ano-ano yung dala nila? Siguro naman nakikita nyo to kung paano sila mag-offering dito. I don't know here in Maragondon o dito sa Cavite. Pero sa Bicol, ayan si Mama Len, si ate, si Mamang, alam nila kung paano mag-offering mga tao. Kapag kami ay nagmimisa, pag offering time, ang mga tao nakapila. Dala-dala yung saging, prutas, papaya, gulay, bigas, ano pa, kakanin, mga suman, ibos, kung ano-ano. May flowers, may nakasobre, nakapila sila ganyan. Nakatayo ang pari sa unahan. Tas ako yung sakristan. Kasi ibibigay sa pari, ibibigay naman ng pari sa akin, ako yung magdadala sa tabi. Yan. Sa mabibit-bit ba namin yun, pauwi ng kumbento, lahat? Hindi. Kung ano lang yung kaya naming bit-bitin. Kaya minsan hirap na hirap ako, dahil ako taga-bit-bit eh. Yan, ginusto mo yan, sama-sama ka. O, sige. Ganun mag-offering yung mga tao. Dito wala naman eh, hindi man natin ginagawa eh. Tamad tayong magdala ng offering. Hindi nga tayo nag-o-offering minsan. Sa tithes pa nga lang, hindi natin maibigay ng tama. Alam nyo, according sa research, wala pang 5% ang faithfully nagbibigay ng tithes sa Panginoon, sa mga Krisyado. Ngayon, kung sino na lang ang gustong magbigay. Anong nangyari? Ibig sabihin, hindi natin naiintindihan ang tunay na kahulugan ng paghahandog. Si Jesus, He gave Himself, His life. Buong-buo ang kanyang buhay. Pero tayo, hindi natin maibigay. Diba? Anong sabi sa Romans? Chapter 12, verse 1. Pakibasa niyo po ng malakas. Ito ang karapat. Dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nabanggit din ito ni Pastora kahapon sa live niya. Romans chapter 12. This is the true worship. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. Imagine,
Si Apostol Pablo, nakikiusap sa mga tao na ialay ang inyong sarili. Sa English version, offer your bodies as living sacrifice. Katawan ang ginamit. Hindi ba sa sarili lang? Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Nung unang panahon, kapag naghahandog po ng tupa, buhay pong dinadala sa mga saserdote. Hindi po patay na. Buhay, malusog na malusog. Walang kulubot, hindi pingkaw, hindi bungi. Pag tiningnan, sisipating mabuti ng saserdote. Yung tupa na iahandog, dapat perfect. Hindi gulo ang balahibo, dapat malakoton sa puti. Kasi kapag may kapintasan, hindi pwedeng ihandog. Nandyan pa po ba tayo? Handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hindi po yung pag-awit-awit lang. Yun yung isa sa mga gestures ng worship, pero hindi doon nagtatapos. Ang true worship, ang pag-aalay ng buhay ng katawan sa Diyos, bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Yun yung pagsamba natin sa Diyos. Kung ano ang ginagawa mo araw-araw. Ano man ang ginagawa natin, that will serve as your worship to God. Nandyan pa po ba tayo? Kaya nagluluto ka, naglalaba ka, nag-aaral ka, dapat nasasamba mo ang Diyos. Kahit nasa trabaho ka, dapat nasasamba mo ang Diyos. An aroma pleasing to the Lord. Nandyan pa po ba tayo? Alam nyo, sobrang complicated po. Pag sinabing complicated, napakamasalimuot ang uri ng mga pag-aandog nung unang panahon. Ang daming ritual na kailangang gawin. Hindi po basta-basta. Marami kang kailangang gawin. Ang daming instruction. Maski sa lutuan. Napansin nyo? Maging yung lutuan. Kung ano ang ilalagay. Ang dami-daming instruction. Kung gaano kadami, kung maunti ba o marami. Ngayon, hindi na. Nung unang panahon, hindi mo pwedeng hindi susundin ang mga instruction. Kagaya nga ng mga nakaraan nating pag-aaral, masyadong detalyado. Pati mga sukat. Hindi pwede mong bawasan kahit 1 inch or half inch. Magkakamali na, papalpak na. Di ba sabi ko sa inyo, sinample natin yung pagbe-bake ng cake. May tamang sukat, yung lasa, yung tamis, yung asin, yung oil, tamang temperature, tamang init kapag nasa kalan na, nasa oven na. Tama? Kapag hindi mo sinunod yung instruction sa pagbe-bake, it's either malata siya or sunog siya. Hindi mo siya pwedeng ibenta. Nandyan pa po ba tayo? Nakita nyo kung gaano kakomplikado ang paghahandog ng unang panahon? Pero tinapos na yun ni Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo. May narinig po kayo? Tinapos na. Hindi na po tayo hinahanapan ng Diyos ngayon na gawin pa natin yung ginagawa ng mga saserdote, ng mga Levita nung unang panahon na paghahandog sa Diyos. Kasi tinapos na yon ng Panginoon. Yung mga ritual sa Old Testament, hindi na tayo hinahanapan ng Panginoon na gawin yun. Ano ang hinahanap sa atin ng Diyos ngayon? Ano yung inaasahan sa atin ng Diyos ngayon na gawin natin? Ito na. Ito na to. Hindi ka nahahanapan ng tupa, ng bato-bato. Hindi ka nahahanapan ng mga grain offerings, ng mga burnt offerings. Hindi ka na i-require ng Panginoon. Kasi tinapos na ni Jesus, ito na ang requirement. Sabi diyan, ialay ang ating sarili bilang isang handog na buhay.
ano pa, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Tingnan niyo po ang buhay natin. Tingnan natin ang buhay natin. Lord, itong buhay na ito, itong katawan na to, karapat-dapat ba itong ihandog sa iyo? Malulugod ka ba, Lord, kung ito'y ihandog ko sa iyo? Lord, ang buhay ko, nakikitaan mo ba ng kabanalan? Dahil kung hindi ito magiging karapat-dapat na handog at pagsamba sa Diyos. May narinig po tayo? Higit sa lahat, walang ibang makakakilala sa iyo kundi ang iyong sarili. Alam mo kung ang buhay mo ay kalugod-lugod sa Diyos o hindi. Kaya ngayong umaga, sa ating paglapit sa Panginoon, naway paging dapatin ng Diyos ang ating paglapit sa Kanya, kung ang ating buhay ba ay isang mabangong samyo sa Panginoon. Hindi dahil nagpabango ka ngayong umaga o nag-cologne ka, kundi ang uri ng iyong pamumuhay. Paano ka ba namumuhay? Kapag tiningnan ka ba ng Diyos, mapapangiti siya? Tayo pong lahat ay tumayo. Kapag tiningnan ka ng Diyos ngayong umaga, mapapangiti ba siya sa iyo? Mababanguhan kaya siya sa iyo? Bilang mabangong samyo sa Panginoon. Ang buhay ba natin ay magiging karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Ngayong umaga, pag pinagmasdan tayo ng Panginoon, yung sinasabi sa pabagat, an aroma pleasing to the Lord. Lord, magiging sweet aroma kaya ako? Ako ba ay isang sweet aroma sa iyo? Ako ba ay mabangong samyo sa iyo? Ang buhay ko ba ay mabangong samyo sa iyo, Panginoon? Hallelujah. Ngayong umaga sa ating paglapit sa Panginoon, tulungan po tayo ng Diyos na lubos nating maunawaan kung gaano kahalaga ang presensya ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, God, for your presence. Lord, I pray for your mighty touch upon your people right now. Hallelujah. Touch us once more. Touch our hearts, Lord. Hallelujah. That's what I long for. A heart that follows on after thee. A pure heart. That's what I long for. Yes, oh God. A heart that follows on after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided will want you rule and reign.
that rises to your throne. Once again, ialay po natin ang ating buhay sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Pure heart, That's what I long for. A heart that follows on after thee. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows on after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one in rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, Lord. Heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you ruled and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Yes, Lord. Hallelujah. Ama, salamat po. Salamat po sa iyong kahabagan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, O Diyos. Ang buhay namin ay hindi kaaya-aya sa iyong harapan.
Subalit salamat po, kinahabagan mo kami sa napakadami naming kasalanan at mga pagkukulang, hindi po karapat-dapat. Pero Lord, salamat po sa biyaya mo. Truly, Lord, that you are rich in mercy and you are great in love. Kahit hindi kami karapat-dapat, pinaging dapat mo kami. Totoo po, Panginoon, hindi karapat-dapat ialay ang buhay na ito. Sapagkat kami ay makasalanan. Kami ay marumi. Ang buhay namin ay hindi kalugod-lugod sa iyo. Pero salamat po sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo na siyang naglinis at tumubos sa amin at naghango sa amin sa aming mga kasalanan. Ama, patawad po na ang iyong mga salita ay hindi namin lubos na naiingatan sa aming mga puso. Kaya hindi namin naiintindihan, hindi namin nauunawaan kung gaano kayo kabuti sa aming buhay. Hindi namin lubos na naiintindihan na higit namin kayong kailangan sa buhay na ito kaysa sa mga bagay, mga tao, mga material na bagay na meron kami ngayon. Lord, help us to really understand that everything that we have, lahat ng meron kami ay sa iyo. Ang buhay namin ay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ama, tulungan po ninyo kami na maingatan ang iyong mga salita sa aming puso. Pahalagahan namin ang iyong mga salita. Hanapin namin lagi ang presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Kagaya ng langis na sumisimbolo sa iyong presensya. Lord, fill us with your oil. Fill us, Holy Spirit. Punuin kami at puspusin ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kami na kamuhian ang kasalanan upang ang buhay na ito ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Hallelujah. Oh Lord, have mercy on us. Mahabag po kayo, Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Damhin natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come in. Yes, oh God, hallelujah. That's undivided, But one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma
Thank you, Jesus. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po aming Diyos. Salamat po sa inyong pagtanggap sa amin. Sa aming pag-aalay ng aming buhay sa iyo ngayong umaga. Tanggapin po ninyo, Panginoon, at paging dapatin nawa in the name of Jesus. Thank you, God, for your presence. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, we give you praise and honor and glory. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po ay dire-diretso na po. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating mabuting Diyos. Yan, update po tayo sa ating pong lupa na sa ating pong ongoing na construction po sa Bukal Uno. Purihin po ang Diyos. Kailangan po natin ng mga tao, ng mga lalaki na pwede pong tumulong para po maghakot ng lupa. Hindi, yung lupa ay nandun na. Nakapag-deliver na po ng lupa kahapon. Baliwalo po yon, so kulang pa po yon. Hingi po kami ng lupa sa inyo. Hinihingi pa na yung lupa. Okay, kasi yung truck po hindi po makakapasok sa loob ng building na ginagawa. So, ililipat po yung lupa doon sa so kailangan natin ng maraming lalaki para matransfer yung lupa doon. So, ano ba ang pwede nating gawin? Alam niyo po, meron tayong kaibigan na pastor. Ang kanilang worship center ay nakatayo na at pinagtulong-tulungan sila ng mga kapatiran. Kahit mga babae, kahit mga kabataan, nakikita ko sa video, naghako talaga sila ng mga hollow blocks. Tumulong sila para maipatayo ang worship center nila. So I pray na magkaroon tayo ng time para makapagbigay tayo ng lakas at oras sa ating pong ongoing na worship center. Yes po, meron pong mga tao na binabayaran po para magawa po yon. Pero alam nyo po, iba yung pakiramdam kapag meron kang pawis na tumulo doon. Okay. Okay. Ano nga po, Kuya Randy? Yan. Sabi ko po sa inyo, pwede kayong dumalaw doon. At pag dumalaw kayo, please po, magdala po kayo ng pwedeng mamerienda. Yan, kakapalan ko ng mukha ko. Hindi po akong kakain nun. Yung mga nagtatrabaho po doon. Alam niyo po, may mga times, pag pumupunta ako doon, hindi po sila nagmemerienda. Yan, kumakain lang sila ng tubig. Umiinom lang sila ng tubig. Yan, imagine kung tatay mo yung nagtatrabaho doon. Tapos hindi pala kumakain yung tatay mo. Lunch lang yung kinakain ng tatay mo para lang makapagtrabaho siya. So, I encourage every one of you, at least, pwede po kayong magdala ng tinapay doon. Yan, kakapalan ko na yung mukha ko. Sa totoo lang. Yan, minsan kailangan kong kapalan ng aking mukha. Pwede kayong magdala doon ng merienda. Ano nga po, Kuya Randy? Yan, minsan pag pumupunta, Kuya Randy, nagmerienda na po ba kayo? Hindi na makasagot si Kuya Randy sa akin. Okay. Kaya salamat po sa mga kapatiran. Actually, may mga kapatiran din po na pumupunta na din doon para magdala ng merienda. Minsan. Ayan. Okay po. At eto pa po. Alam niyo po, si Ate Marisa ay kinausap ako noong Friday. Nakita niya ako. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, Pastor, gusto niyo po ba ng piano? Gusto niyo ng piano? Yan. Pinapakuha niya yung piano niya dyan sa kaingin. So, kailangan ko ng 20 katao na lalaki na malakas para mabuhat po yon hanggang dito sa 3rd floor. At kailangan natin ng sasakyan. Sabi po ni Ate Marisa sa akin,
willing siya na ilagay dito ang piano kasi alam niya na safe ang lugar na to. Gamitin nyo. Pinapagamit niya yung piano kasi kesa naman daw masira ng hindi napapakinabangan. So dito na lang. The problem is, sobrang bigat po niya kasi original po yun na piano. Okay? So kung kaya nyo pong buhatin, mga lalaki, buhatin nyo na po mamayang hapon. O kung gusto nyo, ngayon na, dahil nandito kayo. Ha? I have no idea kung kasya yun sa sasakyan nyo. Siguro, Kuya Roylan, kasya yun. Hindi kasya? Mataas daw yung L3 mo. Standard ba ang taas ng mga sasakyan? Yun lang. So tingnan natin, kung kaya nyong mabuhat, try nyo lang kung kaya nyong mabuhat at pwede nyong buhatin, pinapadala niya dito. Kasi alam niya, this place is a safe place para sa kanyang piano. Sabi niya, meron nga akong keyboard, pinamigay ko na. Hindi ko na alam kung saan niya na naipabigay. So nahuli tayo. Kaya piano yung sa atin. Ngayon na. Okay, ngayon na. So pupunta tayo sa ibaba para kausapin siya na, Ate Marisa, ngayon na po. Yan. Kung kaya niyong buhatin hanggang third floor, pero, i-ganyan nyo. Kung hindi nyo po kaya, wala. Pero malaki yon. Kasi parang nakita ko na siya, parang malaki siya. Standard piano. Oh, hindi sa iba ba? Okay yan. Okay. Okay. Yan. Kasi gusto niya na magamit natin yung piano. Okay. Diretso na tayo. Sige po, tayo ay umawit sa Panginoon. At ang ating Daddy Bishop ay nangungumusta sa inyo. Kumustahin niyo din po siya. Malapit na po siyang umuwi. Salamat sa Panginoon sa patuloy na biyayang pag-iingat sa ating Daddy Bishop. Okay? Kinukumusta po kayo at ipinapaabot ng ating Daddy Bishop ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Amen. Ayan na. So, hindi sila makapagbigay kasi wala pang kanta. Okay. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, sabay ng pagsamba at pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, sabay ng pagsamba at pagpupuri. Sabay ng pagsamba at pagpupuri. Sabay ng pagsamba at pagpupuri. Amen. May announcement pa ba? May announcement? Ayan. Mga young people, taas ang kamay ng mga kabataan. Yan. Alam nyo na napag-usapan natin ng Sunday, di ba? So, meron tayong... Anong oras ba? 2:00. Yan. So, yung mga kabataan,
Balik po kayo mamayang 2:00 sapagkat meron tayong outdoor fellowship mamaya. Yan. Outdoor kasi out sa door dito. Yan. Okay, sige, tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Ama, sa iyo po namin ibinibigay minsan pa ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa umaga pong ito. Salamat po, Ama, sa mensahe ng iyong mga salita ngayong umaga. Tulungan po ninyo kami na patuluyang maingatan ang iyong mga salita sa puso ng bawat isa sa amin. Itinataas din po namin sa inyo ang aming Daddy Bishop sa kanya pong nalalapit na pagbabalik sa Pilipinas. Dalangin namin, aming Diyos, ang patuluyang biyaya mong pagsama at pag-iingat at pangangalaga sa kanyang buhay. Safe and sound na siya po ay makababalik sa aming piling, lalong higit sa piling ng kanyang mga mahal po sa buhay. In the name of Jesus.